Kuha muna tayo ng update dahil mukhang may mga sikat na personalidad ng nakaboto ngayon pong umagang ito, lalo na dyan sa mga lugar sa Luzon. Dahil ilang senior citizen sa Porac, Pampanga, pinili pong bumoto ng maaga para makaiwas sa init ng panahon. Makibalita tayo mula kay Paul Montebon live mula sa Barangay Poblasyon sa Porac, Pampanga. Paul, magandang umaga! MJ, Admar, and Master Judea Mayap Kabak Kekongan at eto na nga tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga residente dito sa Porac Elementary School. Ito naman ay para mas maaga na makaboto para naman makaiwas doon sa mainit na panahon. Sa kasalukuyan ay sa katunayan alas 4:30 ng umaga nang dumating ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors o BEIs ay nakasabay nga natin sila sa pagbubukas ng kwarto, pagsasaayos ng automated counting machine at ballot box na gagamitin sa pagboto ng mga residente dito sa lugar. Bago ang alas 5 ng umaga, mayroon ng mangilan-ngilan na mga botante ang maagang nagtungo sa kanilang mga presinto. Ayon sa kanila, pinili nilang maging maaga para makaiwas sa siksikan ng mga tao at mainit na panahon. Ang ilan ay papasok pa sa trabaho habang ang iba naman ay may mga naka-schedule na gagawin sa kanilang mga tahanan. Samantala mga kapartner, may isa ring personalidad ang nagtungo dito sa Porac Elementary School, ang senatorial candidate na si Lito Lapid, kasabay ng na nakaboto na rin, kasabay ng pangakong ipagpapatuloy ang kanyang mga nasimulang programa gaya ng Lapid Law para bigyan ng libreng legal assistance ang mga mahihirap na mga Pilipino. Samantala mga kapartner, narito ang kanilang mga pahayag mula sa kaninang pagboto ng maaga ng ilan sa mga senior citizens natin, kasama na ang senatorial candidate na si Lito Lapid. Okay naman, mabilis, may nag-a-assist na yan. Bakit nyo naisipan na maging maaga pumunta? Maiwasan ng init at saka dami ng tao. Dahil po? Dahil senior na, kailangan maaga. May gagawin din? May gagawin din sa bahay, maglilinis kasi galing sa fiesta. Ngayon po na tapos na po kayo, nakagaan na po kayo ng pakiramdam? Yes. Wala na yung magdamag kang hindi makatulog, iniisip mo. O ngayon, okay na. Sana makalusot yung mga binoto. Oo, yung mga Ano naman po ang inaasahan nyo doon sa mga isinulat po ninyo? sana manalo. Mananalo lahat yung sinulat ko. Ano naman po ang panawagan ho ninyo doon sa mga kandidato? Sana pag nakalusot kayo, pagbutihin ang trabaho. Walang masyadong corrupt. Trabaho ang asikasuhin para sa bayan. Po, ano pong balita po? Yung nga po kasi tuwing kakampanya, lagi po sinasabi kasi marami pa pong hindi nakakaalam. Alam nila yung PAO, yung Public Authorities Office lang yung alam nila na libre abogado. Kasi po pag nakaano kayo ng lagi kong pinaliliwanag na pag ang kalaban mo ay naunahan ka sa PAO, hindi ka na pwede bigyan ng abogado. Ito pong ito pong Lapid Law na binansagan na ito nga Lapid Law na Legal Assistant Republic Act 9999 na kahit sinong abogado, kahit na di kampanilyang abogado, pwede nyo kunin. Libre po ito, walang bayad na mga kababayan natin naagrabyado sa pagdating sa katarungan, pagdating sa batas, na hindi kayo magbayad ng abogado. Ito po pwede niyang gamitin. Kaya kahit sa mga abogadong sabi ko, tulungan nyo naman ako para isabihin sa mga kababayan natin mahirap hindi kayo magaling. Pag humingi ng tulong sa inyo, tulungan nyo naman, sabi ko.
Alright, mga kapartner, Admar, MJ, and Master Judea, sa ngayon nga ay itong nasa likurang bahagi ko ay isa lamang ito sa dalawang clustered precincts, no? Dito mismo sa Porac, Pampanga, at tuloy-tuloy naman ang pagpasok at pagpila, no, ng mga kababayan natin para sila nga ay makaboto. May mga iba na nag-initiative na rin na magdala ng tubig, paranggalang doon sa uhaw, dahil kahit sa mga oras na ito, 5:52, ay unti-unti nang umiinit ang panahon. So para sa lahat ng mga PWDs natin, para sa lahat po ng mga senior citizens, abay dapat mas agahan pa, kung kinakailangan ay dapat may mga kasama para maka-assiste sa kanilang pagpasok, pagboto sa mga kanilang mga presinto. Inaasahan naman na ayon sa mga BEIs dito ay nasa 1,500 plus, no, na mga registered voters ang inaasahan na makakaboto hanggang sa magtapos ang oras ng botohan dito sa Porac Elementary School, mga kapartner. Maya-maya lang ay tuloy-tuloy pa, no, ang pagbibigay natin ng update para sa pagbabantay ho natin sa ating araw ng botohan ngayong Mayo 12. Mula pa rin dito sa Porac, Pampanga, back to studio, mga kapartner. Paul, baka di ko lang narinig kanina, meron bang mga aberya, nakikita mo dyan, mga problemang kinaharap ng ating mga, meron bang nawala dyan? Nawala yung kanilang presinto nung hinanap? Ano yung common na mga sa kasalukuyan kung meron man? Well, so far wala pa, no, wala pa tayong naitatala dito o naire-record, no, ng mga aberya doon, kasi sabi ko nga kanina, pagbukas pa lang ng presinto, pagbukas ng automated counting machine hanggang sa mga ballot box ay wala naman naging aberya. Ang wala din hanggang sa mga kasalukuyan na ito, no, wala din naman tayong nakukuha ng mga impormasyon at reklamo na sila naman ay lahat nakaboto ng maayos. Admar, makikita nga natin na dito itong nasa kanan kong bahagi ay ito yung board, na kung saan tinitingnan ng mga kababayan natin ang kanilang mga pangalan. And so far, sa kanilang mga paghahanap naman ay wala pa naman naitatala ng mga reklamo na nawawala ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga presinto. So, medyo maaga pa siguro na para makakuha tayo ng mga aberya, pero so far, tiniyak din naman ng BEIs dito ng dalawang cluster precinct na talagang nakahanda sila sa anumang magiging mga sirkumstansya, dahil napag-aralan na nila ang lahat na magiging galaw ngayong araw na ito. Pinaka-importanting araw para sa lahat ng mga botante. Partner Admar. Paul, yung mga lolo't lola natin dyan, ang mga early voter, sila ba ay nasa ground floor lang bumoto sa mga gusali dyan? Kasi ang reklamo ng 2022 elections, talagang sinilip. Nandun sa third floor, fourth floor, ang kanilang polling center. Nahihirapan doon silang umakyat baba sa hagdanan. May mga ganun bang issue dyan sa Pampanga? Parang napaka-convenient kung sabihin natin ang Porac Elementary School dahil hindi dalawang palapag, tigi-isang palapag lang. So pagpasok mo doon sa gate ay makikita mo na diretso na, hindi na kailangan pumanhik pataas dahil nasa ground floor lang ang lahat ng mga gusali nila dito. So isang floors lang. So walang problema yung lahat ng mga PWDs natin. May nakikita tayo nakatungkod si Lola, pero maayos naman siya na nakapanhik, no? Dahil yung hagdanan ay hindi naman masyadong matarik at walang gaanong sinisiguro natin, nakikita natin na wala namang magiging problema doon sa mga PWDs natin, sa mga senior citizens natin na mahihirapan sa pagpasok sa kanilang mga presinto. MJ. May mga naitalabang mga vote buying dyan dahil base sa ating monitoring, may mga lugar sa Leyte, may mga lugar sa Mindanao na may nahuli ang COMELEC, no, na namimigay ng mga polyetas o mga election sobre na may laman na pera. Paul, dyan sa lugar mo.
Dito may mga tinanong na rin tayo pero may mga available din kasi na mga napaka-ready na rin yung mga poll watchers dito. Talagang napaka-aktibo. Ay wala naman tayo nakikita so far na may namimigay bago sila pumasok dito sa eskwelahan. Ay wala tayo na nakikitang may mga ipinamimigay na mga tarjeta o di naman kayo yung mga listahan na may kalakip na mga pera. So wala pa. Pero sana inaasahan naman natin na maging malinis hanggang sa pagtatapos ng oras sa pagboto ay walang maitatala na ganito na klase ng mga insidente na binabanggit mo, partner MJ. Okay, partner Paul, magandang umaga sa iyo. At maliban kay Senator Lito Lapid, sino ang malalaking personalidad na inaasahan nating boboto diyan sa Porac, Pampanga? Oo. Itatanong pa natin dito sa mga BEIs natin kung meron dahil ang una natin na nakuha natin na priority names ay ito pa lang si Senator Lito Lapid. Bagamat dito sa kabuuan ng Pampanga ay may malaki tayo ng mga pangalan, kasama na rin dito si former President Gloria Macapagal Arroyo na boboto. Pero dito so far sa Porac ay hintayin pa natin yung iba pa ng mga pangalan kung may mga malalaki pa ng mga personalidad na boboto dito mismo sa Porac Elementary School, partner Master Judea. Partner, doon sa ibang lugar kasi, partner, may mga namamataan na namimigay pa rin ng mga pulyetos diyan sa Kahit sample ballots, mga sample pinagbabawal na yan, ha? Mayroon pa rin namimigay ng mga sample ballots diyan sa mga vicinity malapit sa mga presinto. Diyan ba sa lugar mo na kinatatayuan mo malinis at walang namimigay ng mga ganito? Sabi ko nga kanina ay wala naman. Ma'am, good morning. May ano ba? May mga namataan ba tayo dito na namimigay ng mga polyetos, ng mga sample ballots? Wala po. Yan. So far, wala pa naman. Malinis. Saglit lang para Good morning, Mayap Kabakekongan. Sir, kumusta po ang pagboto natin dito? Hindi pa kayo tapos bumoto? Wala pa sir, sa kasalukuyan, alas 7 pa lang daw ang So far, Kasi sabi senior kasi citizen. nababalitaan natin na may mga bago pumasok dito, may mga nagbibigay ng mga polyetos. Wala naman po sa kasalukuyan, wala pa naman po sila sigurong... Si Nanay, Master Judea, nakatungkod. Ayun. Pero Oo. bumoto pa lang ho kayo. Oo, ngayon pa lang. Kumusta naman ho? Hindi ho kayo nahirapan sa pagpanhik dito? Tungkod naman ako. May tungkod naman ako. May tungkod naman, kayang-kaya. Kasi may mag-aas din ako sa loob Bakit nyo naisipan na maging maaga bumoto? Para hindi mainit. Para hindi ako maano sa init. Kaya maaga rin ako. Hindi na rin kayo nagbaon ng tubig. Hindi po. Malapit lang naman ako. Malapit lang naman. Okay. Oo. Hi ka muna sa mga Pilipino. Ay, Oo. Ano bang inaasahan nyo sa mga kandidato? yung maasahan mo, yung marunong magano sa mga tao, magbigay ng mga tulong sa mga may sakit, ganyan lang. Yun lang yung ano ko. Okay, maraming salamat. Ayan. So, Master Judea, medyo malinis-linis naman dito sa mga binabanggit ho natin na mga insidente ng vote buying and vote selling. Wala pa naman in so far. Yon, very good ang Pampanga, partner. Okay, maraming salamat, Paul, sa iyong live report mula dyan sa Porac, Pampanga.